Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News. Mga nagpasasa sa Disbursement Acceleration Program, ikakanta ni Digong. Pag-aresto kay dating Pangulong Pinoy, iginiit ng CPP-NPA. Tatlong opisyal ng DILG, pinasisibak si Secretary Mike Sueño. Sa trending news, matandang tricycle driver, umani ng paghanga mula sa mga netizen. Sa good news, mga lumang jeep, sinigurong hindi ipi-phase out. Sa Alamba News, alamin ano-ano nga ba ang mga kontrobersyal na kaso ng cybercrime sa bansa. Sa Newscovery, smart coffee table na imbento. Balita mula sa Pakistan, 20 katao patay ng saksakin ng shrine custodian. Sa Game Now, Winter Olympics bid ni Michael Martinez, hindi pa sigurado. Showbiz, Pinay singer mula sa Cebu, finalist sa talent search sa Korea. Pia Wurtzbach, apektado sa pagkakabulgar na may mga anak na ang boyfriend na si Marlon Stockinger. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Halamanan Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitan. Narito ang detalye ng mga balita. Muling binanatan ni Pangulong Duterte si dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Budget Secretary Butch Abad sa issue ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Kung ano ang mga mabibigat na paratang ng Pangulo sa nagdaang administrasyon, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Ikakanta ni Pangulong Duterte ang mga opisyal kabilang si dating Pangulong Noynoy Aquino na nagpasa sa umano sa controversial na Disbursement Acceleration Program o DAP sa kanyang pagbisita sa Camp Evangelista Hospital sa Cagayan de Oro. Hinamon ni Duterte ang media na kalkalin ang baho ng kanyang mga kritiko, partikular sa DAP noong panahon ng Aquino administration. Ayon sa Pangulo, siya na lang parati ang nakikita ng media at hindi hubaran ng maskara sina Citizen Pinoy at Budget Secretary Butch Abad sa isyu ng DAP na idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional pero itinuloy pa rin. Bukod kay na Pinoy at Abad, dapat din daw kalkalin ng DAP ni Senator Antonio Trillanes IV kung magkano ang tinanggap nito at paano niya ito ginastos. Kayong mga media ngayon, bakit ang gobyerno lang bakit inyo kalkalin si Abad? Anong nagawa na Abad? Si Pinoy. Despite of a constitutional ruling na bawal yung DAP, they continued to do it as if it was nobody's business. Hindi pa ngayon, gusto ko nang ilabas lahat yan. Lahat. Pati yung sila Trillanes, yung DAP nila, lahat, ilabas ko. Ilan ang natanggap nila? Paano nila nagastos? Ako, yung 211 million, maghanap sila
May naiwan pa sila dyan, mga bata ng Central Bank. Pag may kalahati ako niyan, pagka-presidente. I assure you have that commitment. Pag may maanak ako na na-involved sa corruption, i-publish ninyo kaagad, and tomorrow you will have my resignation. Itong Pilipinas, kunwari lang may mga kaso na tapos yung mga victories na sa insurgency war, hindi nababalita. Sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Plano ng National Democratic Front na maglabas ng arrest order laban kay dating Pangulong Ninoy Aquino at iba pang opisyal dahil sa naganap na Kidapawan Massacre noong April 1, 2016. Kung ano ang kinalaman umano ng dating Pangulo sa nasabing krimen. Alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Plano ng National Democratic Front na magpalabas ng arrest order laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino at iba pang opisyal sa issue ng Kidapawan Massacre na ikinamatay ng dalawang magsasaka noong April 1, 2016. Inanunsyo ng NDF Southern Mindanao Region ang pagpapaaresto kina Citizen Pinoy, North Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, Mayor Joseph Evangelista, North Cotabato Representative Nancy Catambo at ilang opisyal ng PNP at AFP para litisin sa People's Court. Inakusahan ng NDF ang mga opisyal na lumabag sa karapatang pantao sa marahas na dispersal na ikinamatay ng dalawang magsasaka. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang ang sapat na seguridad at proteksyon sa dating Pangulo at iba pang personalidad na ipinaaresto ng NDF. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Opensiba ng AFP laban sa NPA tuloy sa kabila ng peace talk sa the Netherlands. Magbabalita si RH19, June Dimakutak. Sa kabila ng muling pagsisimula ng ika-4 na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines sa the Netherlands, patuloy pa rin naman ang opensiba ng Armed Forces of the Philippines laban sa New People's Army sa area of responsibility ng Eastern Mindanao Command. Sa pahayag mula kay ISMINCOM spokesman Major Isra Balagtay, suportado nila ang muling pagbabalik ng usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng NDFP. Subalit hanggat wala anong direktiba mula sa kanilang General Headquarters na ihinto ang paghahabol sa mga NPA, hindi umano sila hihinto sa mga opensiba laban sa mga NPA, partikular sa mga areas ng Compostela Valley, Davao Oriental, North Cotabato, Bukidnon, Davao del Sur, Sultan Kudarat, General Santos City at ilang bahagi ng Region 12 na may mga presensya ng New People's Army. Bagong militang noong nakaraang linggo, sinunog ng mga nagpapakilalang NPA ang 3 10-wheeler truck at isang tricycle sa isang banana processing plant sa isang sitio sa General Santos City. Huli rin nagkabakbakan ang joint elements ng 66 at 28 Infantry Battalion ng Philippine Army laban sa mga NPA sa barangay Tagbinunga, Mati City, Davao Oriental na nagresulta ng pagkasugat ng 2 sundalo at pagkamatay ng isang Amazona. Mula rito sa Mindanao, ito ang DZRH News, RH19, June Dimakutak, naglilingkod sa pagbabalita. 3 opisyal ng DILG ang humihiling umano na patalsikin sa pwesto sa Secretary Mike Sueño. Kung sino-sino ang mga ito at kung ano ang kanilang dahilan kung bakit gusto nilang sibaking si Sueño. Alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Nagpasabog si Interior and Local Government Secretary Mike Sueño ng malaking gusot sa DILG. Pinasisibak ni Sueño kay Pangulong Duterte ang 3 undersecretaries ng ahensya na anyay nagtangkang imaniobra mapaalis siya sa pwesto. Ayon kay Sueño, personal niyang ipinaabot sa presidente ang pagkilos laban sa kanya nina Undersecretaries John Castriciones, Jesus Hinlo at Emile Padilla.
Binanggit ni Sueño na gusto ng tatlong opisyal na mawala siya sa DILG at ilagay si TESTA Director General Giling Mamandyong para maging mabait ang ahensya sa wetting kapalit ng malaking payola. I don't want to give you problems. Gusto ko solbarin ko na ang problems in my department. Kunan ko na ng responsibility yung mga USEC, ang mga undersecretaries. So wala man siyang sinabi. So wala kasi normally kung ayaw niya, sabi niya, wag. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Mahigpit na pagbabantay sa mga pantalan ngayong Semana Santa ay pinag-utos ng PCG-OIC Commodore Garcia o ni PCG-OIC Commodore Garcia. Magbabalita si 29 Lives, si Boy Gonzales. Kuya Boy? Dennis, ayon na kay President Coast Guard OIC Commodore Garcia, simula sa Abril 5 o sa Merkules hanggang Abril 20, 2017 ay taas ng alert status. Maliban sa mga opisyal ng Coast Guard unit, ay magtatalaga rin sila ng mga ilang mga inspector sa mga barko, mga Coast Guard at K9 upang masagawa ng mga pagsisiyasa sa mga bagahe at kakaga sa mga barko. Tatayo rin sila ng mga passengers assistance center booth sa mga pantalan sa buong bansa, katuwang o katulong ng DOTR, Philippine Port Authority, mga auxiliary ng PCG, Maritime Industry Authority at mga membro ng Philippine National Police. Kasama sa mga booth ay mga medical team upang maghatid ng mga tulong medical sa mga pasero ngayong Semana Santa. Ang payo naman ng Coast Guard sa publiko, mas maaga kayo pumunta ng mga pantalan o 3 oras bago ang oras ng biyahe para maiwasan at iwasan din magdala ng mga flammable materials sa mga cargo vessels at sakali man ay may mga dalang armas ay agad na magpakita ng mga dokumento para hindi maantala yung kanilang mga biyahe. At inaasahan niya, Dennis, itong mga darating linggo dahil sa kung hindi kami sa Lunes ay posibleng dagsay na ng mga pasero yung mga kababayan natin magtutungo sa kanilang mga probinsya. Kuya Boy? Yes. Siguro isa rin, ewan ko lang kung nabanggit mo kanina, yung tinatawag na overloading, Coast Guard pa rin ba yun? Siyempre, yung Coast Guard din yun, halimbawa yung mga overloading. Lalo na yung mga maliliit na bangka o barko. Tama. Yung mga bangka, di ba? Minsan, ang capacity lang ay 50, nagiging 100. Maigpit na babantay ng mga Coast Guard dyan, lalo na yung mga nasa manifesto lamang. Baka mamaya, sobra-sobra sa tao, tsaka sobra overloading yung mga barko. Dahil yan yung nagiging dahilan ng mga paglubog ng barko, yung mga overloading. At hihigpitan nila yan. At bawal, alam mo na may mga bawal, yung mga flammable, yung mga flammable materials. Kasi yan yung mga, para iwasan na yung disgrasya at maging mapayapa yung paglalakbay nila patungo sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Okay. Sorry sa naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, RH29. Nagbabalita si Boy Gonzales. Sa Mandala, libu-libong Duterte supporters ang dumagsa umano sa Palit-Bisik rally na isinagawa po yan kahapon. Kung sino-sino ang mga nanguna sa rally na ito, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Umabot sa may 5,000 katao ang dumalo sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Quirino Grandstand. Batay ito sa pagtaya ng PNP-NCRPO sa rally na tinawag na Palit-Bisi. Inorganisa ang pagkilos ng mga taga-suporta ng presidente kabilang sina PAGCOR officials Jimmy Bondok at Arnel Ignacio, Mocha Uson, actress Vivian Velez at attorney Bruce Rivera. Nagumpisa ang pagtitipon bandang 4:00 ng hapon
at natapos bandang 1:00 ng madaling araw. Partikular na pakay ng mga dumalo ang suportahan ng mga panawagan na palitan si Vice President Leni Robredo. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Dinipensahan ni Pangulong Duterte si Speaker Bebot Alvarez sa isyu nito sa pambababae. Kung ano ang depensa ng Pangulo, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Idinipensa ni Pangulong Duterte si House Speaker Pantaleon Alvarez sa pag-amin sa extramarital affairs. Iginiit ni Duterte na lahat ng opisyal ay maaaring matanggalan ng ranggo kung ang pagiging tapat sa asawa ang sukatan sa public service. Ginawa ng Chief Executive ang pahayag sa pagbisita sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro. Hinamon pa ni Duterte ang mga mambabatas na lumantad ang mga umano'y walang kaligayahan sa mga karelasyon bukod sa kanilang asawa. Hindi nakalusot sa pambabatikos ng Pangulo ang mga pari na iginiit niyang katulad din nilang parang may mga asawa. Pati si Speaker, ba't matanong nyo, ilang, lahat kami dito wala nang ranggo pagka ganon. Sino bang walang kaligayahan? Tanong natin, ilan ang lawmakers na may 2, 3, 4 na babae? Tanungin mo sila. Tanungin mo ang lawmakers, ilang ang lalaki sa buhay nila? Yung mga bakla, ha? O, ilang lalaki sa kanila? Lalaki man ang kanila. Ang pare, itong isa pang ulod. Sino ilang pare dito na may asawa? Ay, nako. Si hypocrisy. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Mga mahistrado ng Korte Suprema binalaan sa posibleng pag-disbar kay Speaker Alvarez. Pagbabalita si RH14 Let Narciso Abinales. Nakahanap ng kakampi sa oposisyon si Speaker Pantaleon Alvarez sa kinakaharap na kontrobersya kaugnay ng pagkakaroon ng extramarital affair. Ayon kay Deputy Minority Leader at Kabayan Representative Harry Roque, bagamat paulit-ulit nang nag-disbar ng mga abogado ang Korte Suprema dahil sa pagiging immoral, dapat anyang maghinay-hinay ito sa kaso ni Alvarez. Para kay Roque, hindi dapat ma-disbar si Alvarez dahil maaari itong mauwi sa banggaan ng co-equal branch ng gobyerno. Paliwanag ng kongresista, pwede ring magresulta ang ganitong hakbang ng impeachment naman ng ilang mahistrado ng Supreme Court. Paalala ni Roque, immoral man o hindi, ang tanggapan pa rin ng Speaker ang nagdidikta ng numero sa impeachment. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14, nag-iingkod sa pagbabalita. Showbiz! Pinay singer mula sa Cebu, finalist sa talent search sa Korea. Magbabalita si RH43, si Rocky. Pasok na bilang finalist ng Korean reality show na K-Pop Star 6 ang Pinay teenager mula sa Cebu na si Krisha Chu. Pinahanga ni Krisha ang mga hurado nang kantahin nito ang Swing Baby kasama ng mga fellow contestant niya na sina Kim So-hee at Kim Hara-yim. Ayon kay Park Jin-young ng JYP Entertainment at isa sa mga judge na nasabing talent search, nakuha ni Krisha ang feeling ng sayaw at tunog ng Swing Baby song kung saan sinabi rin nito na napaka-refreshing ng volume at tone ng pagkakakanta nito. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang 12:00 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa trending news, isang nakakaantig na video ang viral po ngayon sa social media na umantig sa puso ng mga netizen. Mababait naman pala mga netizen. Kung saan bida rito ang isang matandang tricycle driver at batang inaalagaan nito.
Kaya naman, it deserves to be recognized. Ano ang kanyang ginawa? Narito po, panoorin po natin trending report ni RH44, Vien Dacles. Umani ng papuri at paghanga ang matandang lalaking ito matapos mag-viral ang video nito sa social media dahil sa hindi matatawarang pagmamahal at pag-aaruga nito sa tila anak o apo nito. Kuha ang nasabing video ng isang Laika, naging pasahero ng tricycle ng naturang matanda na anya ay ang natatanging tricycle na pumayag na maihatid siya sa kanyang pupuntahan mula sa Gaisano patungong Banyadero na malayo umano ayon sa mga tumanggi sa kanya. Ayon sa salaysay ni Laika, hindi humirit ng kahit na magkanong dagdag ang matanda at higit na umantig sa kanyang puso ay ang duyan na nakasabit sa harapan nito na naglalaman pala ng isang bata na noong una ay inakala niyang suporta ng matanda na inakala niyang may pilay. Dahil sa eksenang ito, napatanong sa sarili si Laika kung bakit kasama nito ang bata sa halip na ang mga magulang o ibang kamag-anak ang nagbabantay dito dahil aminado siyang delikado ito lalo pat pumapasada ang matanda. Gayunpaman, naniniwala siyang walang masamang intensyon ang matanda kundi ang maalagaan ng bata. Samantala, pag-amin ni Laika na isa na niyang bigyan ng higit pang halaga ang matanda, ngunit dahil kulang din siya sa pera, tanging dasal na lamang ang kaya niyang maibigay dito. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Kayo ba ay nangangambang baka tuluyan ng face out daw po ang inyong mga lumang jeepney na pumapasada? Worry no more. Ito'y dahil walang face out na mangyayari. Ayon yan mismo kay LTFRB Chairman Martin Delgra. Paano? Alamin po natin sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Tiniyak ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, na walang mangyayaring phase-out sa mga lumang public utility jeepneys. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra III, laging mayroong lugar para sa mga public transport gaya ng bus at jeep. Dahil dito, kinansila ng ilang grupo ang kanilang planong 3-day strike matapos ang desisyon ng LTFRB. Ayon naman kay Efren De Luna, Pangulo ng Alliance of Concerned Transport Organization, ACTO, naniniwala pa rin ang grupo sa pahayag ni Transportation Secretary Art Tugade na walang mangyayaring phase out. At yan ang ating Good News. RH9 Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa mga maiinit na balita ngayon ay ang kumakalat na nude photo sa social media ng sikat na basketballista na si Kiefer Ravena na maituturing umanong isang uri ng cybercrime. Pero ano-ano nga ba ang mga kontrobersyal na kaso ng cybercrime dito po sa bansang Pilipinas? Alamin natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Nakitaan ng korte ng probable cause para kasuhan si Christopher Nang ng robbery, extortion at violation ng Anti-Photo at Video Voyeurism Law. Sinang ang suspect sa pagpapakalat ng mga larawan na nagpapakita ng mga maselang parte ng katawan ng basketball player na si Kiefer Ravena. Ayon kay Quezon City Senior Prosecutor Sonny Ocampo, ang kaso ni Nang ay naiakyat na sa Quezon City Regional Trial Court. Base sa salaysay ni Ravena, nag-post si Nang bilang babaeng fan ni Ravena at nagpadala pa ito ng hubad na larawan ng isang babae. Doon na nagsimula ang tinatawag na sexting sa kanilang dalawa. Pinagbantaan daw siya ni Nang na kung hindi ito magbibigay ng hinihingi niyang halaga, ilalabas nito ang mga hubad na pictures ni Ravena sa social media. Nagawang magsumbong ni Ravena sa kapulisan at sa bisa ng isang entrapment operation, nahuli nila si Nang. Sa Pilipinas, may umiiral tayong Cybercrime Prevention Act of 2012. Ngunit tila pataas pa rin ang pataas sa mga insidente ng cyberbullying, cybersex at child pornography. Isa lamang ang kaso ni Ravena sa mga tinatawag nating cybercrime. Maliban dito, ano-ano pa nga ba ang masasabi nating tumatak na cybercrime sa ating lipunan?
Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news po para sa mga may hilig uminom ng kape. Naimbento na po ang isang klase ng coffee table na maituturing umanong furniture of the future. Dahil bukod sa meron itong refrigerated drawer, meron din itong Bluetooth at iba pang features. Kung ano ang pangalan ng kakaibang coffee table na ito, alamin po natin sa report ni RH44, Viendacles. Gusto mo ba magpa-impress sa iyong mga kaibigan? Ang Sobro, ang smart coffee table ang magpapataas ng antas ng iyong pamumuhay. Isa itong klase ng coffee table with a refrigerated drawer, Bluetooth speakers, charging ports, at LED lights dahilan upang kainggitan ka ng iyong mga kaibigan. Ang Sobro nga ang itinuturing na the greatest living room innovation dahil sa mga features nito. Dinisenyo ito para sa digital lifestyle, kung kaya tinawag itong furniture of the future. Dahil sa Sobro, ang coffee table mo ay hindi na lamang basta piece of wood dahil isa na itong all-in-one center that connects you to the world. Ang refrigerator drawer nito ay kayang panatilihing sariwa at malamig ang iyong mga inumin at pagkain within reach. Kaya naman hindi na kailangang maputol ang masarap na kwentuhan para lamang kumuha ng may inom sa ref dahil nasa tapat mo na mismo ang refrigerator drawer. But wait, there's more! Sobro is not only a cooler dahil gumagamit ito ng compressor to keep your wine, beer, and beverages ice cold at may precise temperature controls na pwede mong i-adjust according to your personal preferences. Set the mood and start the party with rich, deep sound quality sa pamagitan ng dual speakers nito on each side of the table na nagde-deliver ng magandang sound. Light it up sa pamagitan ng LED lights sa underside ng table for an amazing ambience. Tamang-tama sa panonood ng iyong paboritong pelikula. I-connect ang iyong TV audio sa table sa pamagitan ng Bluetooth para sa mas buong-buong sounds. At yan ang ating news carry, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Pakistan, 20 katao patay ng saksakin ng shrine custodian. Patay ang 20 katao matapos pagsasaksakin ng shrine custodian sa Pakistan. 3 biktima pa ang itinakbo sa pagamutan matapos ang pananaksak sa shrine sa Punjab province. Ayon sa mga otoridad, pinaguhubad pa ng sospek na kinilalang si Abdul Wahid ang mga biktima bago niya ito pinatay. 2 lalaki at 2 babae naman ang nakatakas na agad humingi ng tulong sa kapulisan na naging daan ng pagkakaaresto sa sospek. Samantala, balita naman mula sa Colombia, mahigit 250 katao patay sa pagbaha at mudslides. Pumalo na sa mahigit 250 individual ang naiulat na nasawi dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan na naging sanhi ng malawakang pagbaha at mudslide sa Colombia. Bukod sa 254 na nasawi, nasa 400 ang naiulat na nasugatan at daan-daang mga residente ang inilikas ng tirahan. Kaagad naman nagtungo sa bayan ng Mocoa si Colombian President Juan Manuel Santos para personal na i-supervise ang ginagawang rescue efforts sa nasabing lugar. Nanawagan naman ng panalangin si Pope Francis para sa mga biktima ng trahedya. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Pasok na sana sa Winter Olympics para sa figure skating event si Pinoy skater Michael Martinez, pero isang detalye sa rules ng qualifying tournament ang nagbigay ng duda sa kanyang pag-advance papuntang Pyeongchang. Laking tuwa ng Filipino community nang makuha ni Michael Martinez ang 24th place sa 2017 World Figure Skating Championships na ginanap sa Helsinki, Finland.
Ito ay dahil ang top 24 ng nasabing kompetisyon ang magiging qualified para sa Winter Olympics na gaganapin sa Pyeongchang. Pero isang rule ang nagsasaad na kapag nakapasok ang dalawang skater mula sa iisang bansa sa top 13, maaari silang magdagdag ng pangatlong skater sa Olympics. Dahil ang Japan, Canada, Russia at USA ay may tig-dalawang skater sa top 13, maaring matanggal sa top 24 si Michael Martinez. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma kung nakapasok na ba o hindi si Michael Martinez sa Winter Olympics. Kung sakaling hindi, mayroon pa siyang pagkakataong makapasok sa pamamagitan ng Nebelhorn competition sa Germany. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Halatang apektado si Pia Wurtzbach sa pagkakabulgar na may kambal na anak na ang kanyang boyfriend na si Marlon Stackinger sa modelong si Kit Barakyas. Sa ginanap na Grand Fountain Unveiling na Okada, Manila noong Biyernes, halatang hindi bubbly ang dating Miss Universe na malayo sa ugali nito na napaka-approachable. Pinagbawalan din ang press na makalapit kay Pia kung saan malayo rin ang inilagay na barikada sa mga press upang hindi magkaroon ng ambush interview sa dating beauty queen. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Yes, Oy! Excited na po ba kayo para sa aliwan? The wait is almost over dahil ilang araw na lang po ay idaraos na natin ang grandest festival in the Philippines. Pero bago natin alamin at kilalanin kung sino-sino ang at ano-ano ang mga festival na abangan natin sa Aliwan Fiesta, lalo na po sa street dance competition, float competition at reyna ng Aliwan. Kilalanin muna natin ang ating mga makukulay na kapistahan sa buong bansa. Hatid na Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At ang tampok nating fiesta for today ay ang Halamanan Festival. Alamin natin at kilalanin ang ating mga kasiyahan at makukulay na kultura. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang Halamanan Festival ay na-establish noong 1999 sa pamamagitan ni Mayor Ambrosio Cruz Jr. Isinasagawa ito ng mga gigintenyos tuwing January 23 bilang pagdiriwang ng Foundation Day ng Munisipalidad ng Giginto sa Bulacan at upang i-celebrate ang patron ng mga ito na si San Ildefonso. Isa itong week-long celebration na tinatampukan ng street dancing competition, float parade, ulat sa bayan ng alkalde at landscaping contest. Tampok din dito ang mga halaman na pinagbibili sa mas mababang presyo. Habang nagkakaroon din ng seminars kung paano ang tamang pagtatanim, kung paano alagaan ang mga pananim, ganun din ang pagbibigay ng mga tips kung anong oras dapat tubigan ang mga pananim, paglalagay ng abono at kung kailan dapat tanggalin ang damo sa mga pananim. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang makisaya, ista'y narito na. At inaisan ng talino sa sayaw at karosa. Oy! Ilang araw na lang bago ang Aliwan Fiesta 2017, we only have, oh my gosh, 19 days to go before Aliwan Fiesta 2017. Ay, kabilis ng araw. Oh. So, ibig sabihin, 19 na araw na lang kung nasa abroad kayo, mag-schedule kayo. Huwag na, hindi na kayo abot. Pero yung iba kasi na-schedule na eh. Yan ho, ang papakita namin dyan ang lahat ng mga naggagandahan at nagbobongga ng mga fiesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nako, pumunta ho kayo sa Aliwan Fiesta 2017. At sumayin nyo naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News.
Ako po yung lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks floor wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kita. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, max Starbucks. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at a